Welcome to Donmar TV News Channel. Suko na si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipinong matigas ang ulo at ayaw pa rin magpabakuna kontra COVID-19. Sinabi ng Pangulong Digong na ginawa na nila ang lahat para hikayatin ang mga tao na magpaturok ng bakuna upang magkaroon ng proteksyon. Subalit marami pa rin anya ang ayaw sumunod sa kanyang payo. Ihanda na lang daw na maaga ang kanilang libingan at paglalagyan ng abo kung ayaw magpabakuna. Ginawa na namin ang lahat. Sabi nga, pag nabili yung lahat ng bakuna, sobra. Kasi maraming tumatanggi. Ay nako, ulitin ko ulit. Pag hindi ka nagbakuna, mamatay ka talaga. So planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Pili ka ng kabaong o magpasunog ka. Magkanong bayaran mo? At maghanap ko na ng pwesto sa semeteryo. Ganyan yan eh. Ayaw ninyong magpabakuna, patay kayo sigurado. So ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, yung hindi magpabakuna o takot magpabakuna, babay na lang. Ito naman si, ano na naman yan, Ate BP Leni, hayang ka na naman, nangungulit ka na naman. Sabi niya, kailangan daw yung Davao City ay matuto sa Cebu. Sapagkat ng Cebu daw, karoon daw ng surge. Na-control niya. Kaya kailangan pag-aralan mo yung Cebu City. Nung mabasa ko ito, naku Ate BP Leni, dumali ka na naman. Naku, pag nabasa ito ka ako ni Mayor Sara, sigurado, tatamaan ka. Pero mo tuturuan mo si Mayor Sara, malayong magaling naman to sa si Mayor Sara, tuturuan mo kung anong gagawin. Ayan. Nabasa nga. Hindi na banatang katuloy. Meron ng payag si Mayor Sara. Ano sabi ni Mayor Sara? Itong Vice Presidenting ito, kinakailangan i-lockdown niya muna yung bibig niya sa pagbibigay ng mga payo sa mga bagay-bagay na wala naman siyang alam. Biro mo yan. Patay. Masakit yata yun Hindi mo alam kung anong nangyayari dito sa ground. Yan ang problema. Sabi niya, yan ang nagiging hallmark mo. Kumbaga, yan na nagiging reputasyon mo. Pasok ka ng pasok sa hindi mo alam. Gumagawa ka ng mga komentaryo sa mga bagay-bagay na wala ka namang nauunawaan. Biro mo yon. Pagkatapos, wala ka naman daw binibigay na solusyon. Paano man Mayor Sara, paano mo siya magbibigay ng solusyon? Hindi niya nga alam Hindi niya nga alam pinapasukan niya Kaya sabi ni Mayor Sara, kaya Ate BP Leni, buksan mo ang iyong mga mata. Para kay Trillanes, mahalaga na maagang magdesisyon at magdeklara ng kanilang intensyong tumakbo ang mga nominado ng isang bayan. I believe, kung talagang naiintindihan natin na mabigat yung stakes sa 2022 at mabigat yung laban na kinakaharap, edi automatic na mas magpe-prepare ka na mas maaga kasi mas mataas yung bundok na aakyatin mo. You better start climbing, di ba? Kaya hindi ako naniniwala dun sa pakipot politics na ganyan. Kasi parang sinasantabi mo yung importansya nung laban at nung bayan in this case, kasi survival of our democracy and even our country ang at stake dito. Eto makabayang black na ito, kesyo may dating ba silang kinukundina namin itong mga military action. Tinan mo mga gunggong din to, no? Isipin mo kinokondemn na nila yung NPA. Pero hahaluan pa nila ng we condemn the military action. Kailangan nila isingit yung salitang militar, militarisasyon. Ang kapal na mukha talaga nito makabayang black na ito. Unit the NPA in Masbate City that caused their death and injuries to other for violating international humanitarian law. Unang sentence pa lang napakapangit na. Although they condemn, pero nakapakapangit pa rin. The Absalon's death and the rising number of car HR violation by the PNP.
pinag-uusapan dito yung NPA, biglang pinasok yung NPNP. Di ba, di naman makagago rin ito mga violation by the PNP, AFP should compel the government and the NDFP. Ano ba to? Hindi ko maintindihan eh. Kinokondemn nila yung NPA, bigla nilang pinasok yung PNP and AFP, di ba? Sabi nila dun sa mga pamilya, hoy! Kayo! Nung namatayan, kinokondemn na namin to mga NPA, ha? Pero mag-report kayo dyan sa JMC. Tapos sabi naman nila dun sa mga PNP, dapat na talaga tayo magpisto kasi may ganitong gulo. Tingnan mo kung gaano kasinungaling ito, ha? Nandun na po yung suporta ng gobyerno eh. Nandun na po ang Armed Forces of the Philippines. Nandun ng Navy, nandun ng Army, nandun ng Coast Guard, nandun ng Marines. Nakapaligid na po sila dun eh. Pinoproteksyonan nila yung teritoryo natin. Ang tanong lang po doon, nakakasabay ba yung ating mga mangingisda doon sa technology noong mga ibang mga dayuhang bansa na nandun? Ang sakasagutan po dyan ay hindi. Yun po ang parte na gusto po nating ilapit. Hindi lang po sa, ito po, para po sa akin, dapat po ito ang unang hinaharap ng ating Kongreso at ng ating Senado. Ito po ay kailangan ng matibay na batas. Sinasabi nila kung ako daw maging presidente. Maraming nagtanong, kung ako daw maging presidente, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makitang squatter sa buong Pilipinas. Lahat magkakaroon ng sariling tahanan yan. Lalo na yung Metro Manila. Lalo na ang Metro Manila, lahat ng squatter magkakaroon sila ng tahanan. Condominium or subdivision, wala silang babayaran kahit piso. Hindi ako nagsasabi niyan dahil nagpapa-impress ako sa inyo, nagpapa-impress ako sa mga tao. Ginagawa ko na po yan sa iba't ibang lugar, especially dito sa Sarangani Province, sa Jinsan, sa iba't lugar. Mayroon din po akong dyan, mayroon akong bubuksan dyan na Pacman Village, ipamimigay ko libre dyan sa May Cavite. Para ipakita ko sa kanila na dapat ang mga tao magkaroon ng sariling tahanan na hindi sila maproblema kung saan sila matutulog. Dahil yan ang pinagdaanan ko na natutulog ako sa kalye at walang sariling bahay. Willie, si Mayor to. Kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero paragi itang nalaala. Dahil gusto ko sanang maging senador ka. Sabi ni Bong, medyo nagdadalawang isip ka. Pero ganun pa man, open yung slot until the last minute kung ayaw mo na. Talaga, pwede na tayong mag-usap ulit. Sana in the meantime, more success sa programa mo sa mga tao. At believe ako sa appeal mo sa masa. Mabuhay ka. Willie, si Mayor to. Kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero paragi itang nalaala. Dahil gusto ko sanang maging senador ka. Sabi ni Bong, medyo nagdadalawang isip ka. Pero ganun pa man, open yung slot until the last minute kung ayaw mo na. Talaga, pwede na tayong mag-usap ulit. Sana in the meantime, more success sa programa mo sa mga tao. At believe ako sa appeal mo sa masa. Mabuhay ka.